Hi guys, welcome in this channel. This reading is for fire signs. Aries, Leo, Sagittarius. Energy of fire signs around this time. Nag-overthink ka. Fire sign, bakit? May mga atake sa isipan ng fire sign. You're so kawawa. Diba? Attacks yan sa isipan mo. Mga spiritual attack siguro yan. Mga ganun. Ano pa? You're not hesitant. You're not meron nagpapakonfuse sa'yo, pero hindi ka nag-hesitate, hindi ka nag-rollback na mag-take na action. Baka driven ka by this attacks so sa isipan mo na manipulate yung isipan mo para mag-take ka ng action. Pwede din. Baka yan ang nag-uudyok sa'yo na, mag-take ka ng action. Kung ano man yung nag-uudyok sa'yo na mag-take ka ng action. Anong gagawin mo? Para magkaroon ng new beginning, new love sa inyo. Manipulation sa isipan, fire sign to. Meron na sa'yo, ng atake sa isipan mo, yan na yun, kasi na-atake yung isipan mo, buti kung clear yung isipan mo, wala na-atake sa isipan mo. Yan, napupush sa'yo yung spiritual attacks na yan. Kumbaga, pinupush ka niya, minamanipulate yung isipan mo yan. Inatake niya yung isipan mo para take ka ng action, maging driven ka, maging goal-driven ka, maging strong ang will mo na mag-take na action, kumilos, pumunta sa kung saan kayo papuntahin sa kanya, o kung saan, o ano yung pagawa niya sa'yo, para magkaroon ng new beginning sa inyo, ganun. Malabas dito, Ace of Cups, ano pa? Mga darating sa fire sign. Itong tuloy-tuloy ang ginagawa niya, trabaho, effort, pag-e-effort na pag-e-effort niya na bumalik ka sa kanya. Hindi. Na bumalik ang witchcraft sa mga sender. Mga ganun, no? Hindi. Na bumalik. Todo yung ginagawa niya. Tuloy-tuloy yung ginagawa niya na talaga nag-effort and nagpuput ng hard work talaga na talagang pinagtatrabahoan niya. Yung tuloy-tuloy yung ginagawa niya. Masipag siya sa ginagawa niya. Magpabalik ng hindi daw witchcraft eh. Ano yan? Mga attacks. Baka attacks. Hindi yan attacks. Ano yung pinapabalik niya? Mga wish, mga kahilingan. Siguro ng iba yan, again sa kanya, pinapabalik niya yung mga wish. Related sa wish, sa mga will ng iba ba? No? Mga will, wish, or hilingan, iba. Ano pa? Ito yung hindi mamuhay ng prosperous, hindi mamuhay ng kompleto. Yung mga pinapabalik niya dun sa mga nag-wish o sa mga may gawa niya. Yun ang kanyang pinag-effortan daw na gawin. So ano pa? Ito ang darating sa'yo. Ito naman yung darating kay fire sign. Yung Ace of Pentacles. Kay fire sign na ba yung darating? So yun na yung darating fire sign. Yung committed relationship or else, kung hindi man sa relationship to, pwede mag-offer sa'yo, offer
or attract mo yung mga opportunities or money, or mag-settle down ka na, yung gano'n. Kasi yung love life, kung may karelasyon ka o kung magkaroon ka ng karelasyon, kung wala ka pang karelasyon. Pero kung may karelasyon ka na, parang ano yun. Mangyayari din yung mga winish mo o mga kahilingan mo na related sa madelay. Madelay ang alin? Ang pag-start ng yung matagumpay na ano ba itong mangyayari ba itong winish mo? Ano pa-delay yung pag-start ng ano? Mangyayari itong winish mo na mapadelay. Pag-umpisa na makapag-take ng action, matagumpay na makapag-take ng action, na mag-umpisa na magtagumpay, na hindi na mapigilan, na victorious na ba? No? Makapag-umpisa yung gusto mong padilihin, na pag-take siya ng action, gusto mong padilihin yung pag-take niya ng action. Kasi ano, gusto mong kontrolin, gusto mong manipulahin. Kasi, ano pa, gusto mong magkaroon ng new beginning sa inyo, ng person niya. Hindi, gusto mong magkaroon ng new beginning sa inyo. Gusto mo magkaroon ng new beginning sa inyo. Baka sabihin mo, tsaka na muna yun sa kanila. Kung nakalaan man sila sa isa't isa, kami muna. Sabihin mo siguro. Ano ba yan? So, ano pa ang next na mayroon sa fire sign? Pwede magpahula ka. Umanood ng tarot readings kasi merong high priestess dito. Or pwede mag-aral ka ng tarot readings. Or else ay mag-manifest ka, or meron kang gagawing spiritual, you will connect with spirits kung may ganong kang kakayanan. Para hindi ma-unite. Sino? Yung gusto mong pigilan na magtagumpay na makapag-umpisa ng paano man yan? Oo. With his or her person, para hindi pa sila ma-unite, may gagawin ka. Baka makipag-kuntsaban ka, makipag-deal ka sa marunong gumawa ng spiritual witchcraft. Ay, sala, may kaluluwa mo, pagpalit mo yung kaluluwa mo para lang mapadelay mo, mapigilan mo yung kanilang union. Because this is union of true lovers, no? Nakalaan para sa isa't isa. Bakit? Ano gustuhan mo dyan sa person na yan? Na gusto mong padilihin ang union niya with his or her person. Dahil pwedeng maswerte. Dahil maswerte? Hindi. Dahil hindi dahil sa maswerte siya, kundi dahil tingin mo destiny mo yan, yung tao na yan. Hindi. Dahil may nakadestin sa kanya
Allah, dahil may nakadistin sa kanya. Ay! Alam mo na may nakadistin sa kanya eh. Ano ba yung nakadistin sa kanya? Nagustuhan mo sa kanya, pwede ka naman mangarap ng iba. Walang nakadistin sa kanya. Eh kung alam mo na may nakadistin sa kanya na iba, bakit mo pa padiliin? Baka mo pa gustuin yung ganyan. May nakadistin sa kanya na iba eh, di ba? Ang daming yung available. Wala na. May nakadistin. Ano ba yung nakadistin sa kanya? Pwede kasi nakadistin sa kanya eh. Maging prophet, maging yung magkaroon ng union sa kanila ng isang person kasi magkakaroon sila ng mission together from God. Ganun, no? Ano ba yung nakadistin dyan? Sa tao na yun, bakit nagustuhan mo siya, gusto mo siya? Yung pag mga nakadistin sa God, more on ano to eh, hindi lang nakafocus sa kanya, may mission nga eh, parang matulungan niyo yung mga nahihirapan na makarecover sa kahirapan, baka ganun yung kanya destiny niyo, tingnan natin. Hindi, parang matulungan niyo yung mga may sakit na makarecover sa sakit, baka ganun, no? Tingnan natin na. Hindi, na para matanggal niyo yung mga sakit ng mga may sakit, baka ganun, kasi sakit or hindi, na hindi na siya mahirapan sa buhay, yun ang nakadestin sa kanya. Yan na. Hindi. Related sa kahirapan to. Na may mga isave siya. Pwede, nakadestin, di ba? Hindi. Na meron, na hindi na siya mag-ghosting. Baka ganun na. Ano, hindi na siya mag-ghosting. Yun ang alam mo, nakadestin sa kanya. Hindi na siya mag-ghosting. So, ano ba talaga ang tunay na destiny niya? Kung may destiny yan, yung person na yan, na nagustuhan mo. Magkaroon ng strong bond sa kanila ng kanilang ng kanyang person, kung may person siya, baka yan, no? Oo, magkakaroon, ginagawa mo ng deceit, person yan na yun, magkakaroon ng strong bond sa kanila, based sa reading based sa guide ko, na magkakaroon ng strong bond daw sa kanilang dalawa at ma-relax na isipan yan. Ano yung ma-relax na isipan yan pag nagkaroon strong bond sa kanila? Yan, tapos hindi na yan siya mapatingga. Hindi mapatingga, kundi hindi na siya maparusahan na mga gusto mamarusa sa kanya sa kadiliman. Hindi na siya Justice University related sa pamarusa. This is na hindi na siya mapinsala, hindi siya magambala, baka panggambala, hindi na siya magambala. Hindi na siya magambala yung kanyang buong pamilya. Hindi magambala yung silang dalawa. Hindi sila magambala. Kunwari, may mga gusto manggambala sa kanilang pagsasama, no? Sa kanilang buong pamilya, no? Hindi yan sila magambala. Ma-relax, recover, mag-relax, mamuhay sila ng relax, yung isipan nila peaceful, yung isipan nila makatulog sila mahimbing. Yan lang naman eh. Ayaw mo pang maging masaya at ma-relax yung kapwa mo. Gusto mo pang pahirapan.
At pag sa'yo, kunwari, kung sakali lang na ikaw makatuluyan yan, ano maging buhay yan sa'yo? Baka problema yan. Upright ba to? Palang pa to eh. Tingnan natin pa upright to. Mag-umpisa ng journey na tuloy-tuloy, consistent. Anong journey yan or path? Tingnan natin. Clouded ang isipan. Ang saya na clouded isipan niya. Ay naku, stuck daw siya. Parang may takot. Mas-stuck siya. Samantala doon sa kanyang destined person, ma-relax yung isipan niya doon. Doon lang ang gambala sa kanila. Peaceful ang buhay nila. Wala siyang fear na hindi siya maging clouded. Yung isipan niya, hindi siya ma-stuck. Hindi siya hindi siya ma-confuse, hindi siya maging unsure. Kasi clarified by Two of Swords, hindi siya hindi siya mahirapan. Sa'yo mahirapan daw yan. Tuloy-tuloy. Mahirapan mo lang pala. Hanip ka, mahirapan mo pala siya. Bakit siya mas stuck sa'yo or Two of Swords ang buhay niya sa'yo na yun ang path niya, umpisan pag kunwari ko lang ako. Kung kaya magkatuloy yan, bakit? Oh my gosh! Ang dami, isa lang. Kasi maging dependent yan sa'yo. Kasi hindi sa maging dependent yan sa'yo. Hindi maging komportable ang buhay niya sa'yo. Kasi in reverse to Nine of Pentacles in reverse, hindi siya maging fulfilled, hindi niya ma-enjoy yung buhay sa'yo. Hindi maging parang fruitful ang buhay niya. May maprutas dito, kaso in reverse. Hindi maging matiwasay ang buhay niya sa'yo. Bakit? Bakit kaya ganoon? Anong gagawin mo? Baka may makipag-away ka sa kanya lagi. Awayin mo siya. Ang awayin, yun lang. Kaya pala, parang unstable siya, insecure sa'yo. Hindi siya fulfilled, hindi siya masaya kasi awayin mo siya ng awayin. Bakit mo awayin ng awayin? Dahil saan? Dahil nagre-recover sa kalungkutan. Baka ganun. Oo daw dahil nagre-recover sa kalungkutan. Gusto mo malungkot siya. Pag nagre-recover sa kalungkutan, awayin mo ng awayin para malungkot siya. Ay, may demonyo sa'yo. Hindi. Awayin mo siya ng awayin kasi ayaw mo na mag-recover siya. Hindi. Dahil ayaw mo na magkagusto siya sa iba. Baka ganun ayaw magkagusto siya sa iba. Bakit may kung babae ba yan ay ano tawag sa babae? Ano siya? Nagkakagusto pa sa iba kahit may partner na, mga ganun kunwari. O kung lalaki siya ay nagkakagusto pa sa iba kahit may partner na, okay, like nagka-crush. Kung crush, okay lang yan.
nagagapuhan sa kung sino mang gapuhan niya, kung lalaki siya, nagaganda siya sa kung sino mang ganda niya. Ganon siya. Hindi naman siya ganon. Kasi ma-attract siya dun sa talagang nakadistin sa kanya. Hindi eh. Ibig sabihin siluso ka, silusa ka, mga ganun, siluso. Hindi. Hindi sa siluso o silusa ka. Matakot ka na magkagusto siya sa iba. Baka ganun, no? Matakot ka na magkagusto siya sa iba, kaya awayin mo siya ng awayin. Kaya parang clouded yung isipan niya, stuck siya. Oh. Baka yan ay nasa isipan mo, plano mo na yan. Ay, nako. Ay, nako. Ay, nako. Natatawa ako sa radio. Huwag, hala, awayin mo siya ng awayin. Sino bang gusto ng ganyang relasyon? Awayin mo ng awayin. Hindi siya ma-relax, hindi man na komportable yung tao, di ba? Awayin mo ng awayin. Kasi hindi niya mapigilan. Kaya mo awayin ng awayin kasi hindi mo mapigilan yung emosyon mo. Tama ba? Oo, hindi mo mapigilan yung emosyon mo. Like, fear mo. Yung takot mo na magkagusto siya sa iba, di ba lumalabas dyan? Baka takot ka na magkagusto siya sa iba. Ganon. Ganon. Panay sita lang siguro, no? Hindi ba pwedeng tumingin sa good looking, ganon? Pag ikaw yung, kunwari, makatuluyan niya, asawa niya. Oo, hindi siya pwedeng tumingin sa good looking kasi awayin mo siya. Ay! Titingin lang naman. Titingin lang naman yan. Ay, nako. Ano ba yan? Saktan mo siya physically? Pati? Pagka tumingin siya sa good looking? Worse ka, ay aba, saktan mo siya physically. Kaya parang magkaroon siya ng takot sa'yo. May pagkasadista ka pala. Saktan mo siya physically pala. Kaya pala, parang walan siya ng confidence tuloy kasi sasaktan mo siya. Kaya, hindi lang siguro mura abutin niya sa'yo. Baka physical, ano pa, abuse. Saktan mo siya. Sino ang gusto niyan? Naging partner ka ng ganyan ka. Ano yung nasa isipan mo na yan? May plano ka ng ganyan. Wala, nasa isipan mo na plano ka ng ganyan. Baka may demonyo sa'yo ba? Ano kasabi? Ganyan ka, mag-isip. Kaya pala. Oh my gosh. Ay, nako. Kunting ano lang siguro eh. Kahit siguro hindi naman titingin eh. Susulyap lang eh. Pinaktik mo na siguro. Oo, naman. Alam mo, hindi titingin niya. May mata yun. Normal lang yung titingin. Magkaroon ba ng pasa yan pag sinaktan mo? Ay, abaw! Talagang totoong sakit nga. Totoong manakit na. Awawa naman yan.
Sa'yo pala. Oh my gosh. Ah, grabe. Mabilis mo yung kamay mo manakit. Tingnan natin. Hindi naman, pero hindi naman daw. Ano yan, kunwari attend kayo ng party o lalabas kayo, kahit tapos may good looking, napatingin si person mo kasi good looking, no? O kaya ay napatingin na, pero pag pangit ang tingnan niya sa paningin mo, hindi mo siya saktan. Ay, hindi mo saktan, pero ay, pag good looking daw, saktan mo daw. Ano yun, pag uwi ninyo sa bahay niyo, sasaktan mo siya? Hindi daw sa, kunwari sa public? Hindi, kahit sa public, saktan mo siya? Pwede ha. Kahit, ano yun, pagka sa public, kasaktan mo siya ng patago, na hindi makita ng iba. Hindi, kahit sa harapan ng tao, saktan mo siya, kaya mo siya saktan pagka ganon. Tingnan natin ha. Hindi naman. Sa mga, like sa CR, no, kunwari sa public, CR, no, pag dalawa lang kayo, saktan mo, kasi wala nakatingin, ganon. Hindi. Saan yun? Saan mo siya saktan? Sa bahay nyo? Pag uwi nyo? Ganon? Sa bahay nyo? Sa lugar na kayo lang? Sa lugar na kayo lang, yung kayong dalawa lang, sasaktan mo siya. Yung kayong dalawa lang, no? Ay, kahit hindi mo na siguro paabuti ng bahay ninyo, kasi kung malayo pa yung bahay ninyo, no? Pag, kahit sa ang lugar na kayo lang, na dalawa, saktan mo siya. Ay, wow! Gawin mo ata siyang, punching bag. Magkapasa eh. Ay, kawawa man, uy. Hindi ka makaramdam ng awa pag sinaktan mo. Ne? Balang pa. Makaramdam ka din ng awa pag saktan mo. Ano ko sa dista? Makaramdam ka din ng awa pala eh. Tapos amu-amuhin mo pag nasaktan mo, ganon. parang may disorder ka. Parang may disorder. Parang may disorder. Baka may disorder ka. Ay, bakit hindi ko matigil yung tawa? Parang may disorder talaga pagka ganyan. Tapos mong saktan, amu-amuhin mo. Bakit mo amu-amuhin? Takot ka na tumakas sa'yo. Hindi. Takot ka na hiwalayan ka niya. Hindi. Kasi ayaw mo na hiwalayan ka niya. Hindi. Kasi naawa ka. Kasi naawa ka din, pero nasaktan mo na siya. Baka pa nalaiyak niya sa'yo kasi sinasaktan mo kahit physical. Buti kung bunganga lang, no? Kung bunganga lang yan eh. You know what? Laki man ako sa amin doon na may ingay. Araw-araw naman nasisigawan, ganun kasi yung lulo ko, araw-araw talaga umiinom ng alak yan. Tiyuhin ko, nag-gamaoy. Pero yung sabihin mong sakta nila yung asawa nila, no? Yung lola ko, hindi naman nila gagawa yun. Bunga nga lang, oo. Grabe, daldal kasi lasinggiro eh. Pero kung sabihin mo saktan, hindi. Pero lasinggiro yun Hindi pa nanakit yun Yung lolo ko Araw-araw yung lasing. Bunga nga lang talaga, daldal. Chika, usal ng usal. Lasing. Ang ingay. Ay, lasinggiro eh. Ipintok alak.
Pero yung sabihin mo na manakit sa asawa niya, sa lula ko, o sa amin, hindi ah. Maingay lang, madaldal, ano lang, mabunganga, madaldal. Ganun. Ganon. Oh, ikaw sa dista, dista yan. Manakit ka eh, physical pa yan eh. Buti kung, ano lang, bunganga lang mo. Baka sakit ng damdamin yung sinasabi mo na mura-mura lang. Eh, manakit ka. So, hayaan mo na siya doon sa naka-ano sa kanya, nakalaan para sa kanya kasi sasaktan mo lang pala yan. Huwag kayo nagkatuloyan. Bawal siya tumingin sa good looking. Hindi naman pwedeng hindi titingin yan. Titingin lang naman yan eh. Buti kung hinalikan niya na. Ano yung tingin mo dyan sa person na yan, bakit ganun ka talaga na ano siya, flirt? Tingin mo flirt? Hindi naman. Bakit ganun ka talaga sasaktan pag tumingin sa iba? Dahil tingin mo kasama sa iba pagka nagkagusto yung iba sa kanya, kasama siya sa nagustuhan niya? Hindi. Anong gusto mo? Ikaw lang ang tingnan niya, sa'yo lang siya ma-attract, gano'n. Baka gano'n, no? Gusto mo, ikaw lang ang tingnan niya, sa'yo lang siya ma-attract. Sabihin mo siguro, sa akin ka lang tumingin. Huwag ka tumingin sa good looking. Para may insecurities ka. Sa mga ibang good looking. Lagi siguro may iyak yan sa'yo. Ano yung nais parating sa'yo ng person na yan na gusto mong angkinin, agawin? Maging goal-driven ka, mag-take ka ng action na makawala ka sa restrictions. May nagre-restrict sa'yo. Maglagay ka ng dipinsa. Yan, kasi hindi may nananakot sa'yo. Baka may nananakot, ne? Hindi. May nang-atake. Yun bang term dyan? Hindi. Meron siyang naisabihin dito sa 701 sa ito eh. Kung kaya defensive ka. Kasi hindi. Nilagyan ka niya ng dipinsa. Baka nilagyan ka ng dipinsa, no? Hindi ah. Makawalan mo yung sarili mo sa restriction daw. Kung nakawala ka na sa restriction. Nakawala ka na daw sa restriction.
Nakawala ka na daw sa restriction. Bakit tinulungan ka niya? Tinulungan ka niya makawala sa restriction. Oo, tinulungan ka niya para makawala ka sa restriction. Tapos, kasi nahihirapan kasi yung tao pagka naka-restrict, no? So, may care naman siya sa'yo kasi alam niya na nahihirapan ka niyan. Na victim ka, wala kang magawa pagka naka-restrict ka, di ba? Susunod ka sa will ng restrict sa'yo pagka gano'n, di ba? O kaya nagdurusa ka pagka naka-restrict ka, di ba? Naka-restrict eh. Maging defensive ka daw. Dito. Hindi. May ano pa eh. May dipinsa ka daw. May dipinsa. May dipinsa ka daw. Saan galing? Sa panalangin niya? Pinanalangin niya lang na dipinsan ka. Yan. May dipinsa ka daw. Siyempre, manalangin ka din. And, tapos yun pa, minabalak mo, saktan mo siya. Mag-take ka daw ng action. Maging goal-driven ka na ano daw. Na lumayo, umiwas. Saan? Na para na umiwas, na mag-ano ka, maglagay siguro ng dipinsa, no? Para layuan ka ng mga mga deceit nila. Lumayo ka daw, umiwas ka daw sa mga deceitful, siguro to sa mga scheming, deceitful. Mga witches, may witch dito. Sa mga nag-create ng lies, deception, manipulation sa isipan mo. Sa mga namamanipulate sa'yo. Umiwas ka daw. May goal-driven ka daw na umiwas. Or lumayo ka sa kanila. Layuan mo daw yung mga gumagawa ng deceit sa'yo. Yung mga nagsisend ng lies, deception, manipulation sa'yo. Or even yung mga nang-restrict sa'yo, same lang din yan. Through their lies, deception, manipulations na sinesend sa isipan mo. Yun ang mga nang-restrict sa'yo. Ano pa? Para hindi ka daw makontrol, hindi ka ma-manipulate. At hindi ma-atake yung finances mo. Para hindi ka maging unstable, unsecured, mga ganun. Para hindi ka nila ma-manipulate. Hindi ka nila makontrol, hindi nila makuha kung anong gusto nila sa'yo. Yung mga gumagawa ng mga kadalasan, witchcraft, black magic, mga ganyan. Mga spells, incantation nila. Manipulation. Yung mga masamang mithiin yan kung kaya ginagawan ka nila ng mga deceit na yan or witchcraft. Nag-care lang yan sa'yo. Please, may care pa sa'yo, may care sa'yo, no? So, ayan. Ito na lamang for fires.